Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Seguridad sa mga mall, hinigpitan pa dahil sa dagsa ng mga mamimili. Paggamit ng digital tools sa pagtatanim ng palay, itinuro sa ilang magsasaka. At makikanta sa mga pampaskong hits sa kauna-unahang Intertown Choral Competition sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong hapon sa Christmas Rush. Malaking volume ng shoppers na nagpupunta sa mga mall ramdam na habang papalapit ang Pasko. Narito ang report. Ramdam na ang dagsa ng mga Christmas shoppers sa mall na ito sa Dagupan City ilang araw bago ang Pasko. Kung dati raw, tinatayang nasa 10,000 katao lang ang nagpupunta sa mall kada araw, pero ngayon umaabot na sa 14 hanggang 15,000 mall goers sa isang araw. Ramdam na ang Christmas rush kaya in-extend na rin ang mall hours. Mula sa 10 a.m. hanggang 8 p.m., ginawa na itong 10 a.m. hanggang alas 9 ng gabi. Marami yung mga nagsha-shop for Christmas gifts, Christmas parties, ganyan. Siyempre, gusto din natin kasing bigyan yung mga customers natin more time to shop and of course to do their last-minute shopping. Ikinatuwa ito ng ilang mall goer, tulad ni Dr. Shanilay na kung minsan gabi na natatapos ang kanyang trabaho sa ospital. Medyo late na kami nakakauwi. So sa amin parang blessing siya na in-extend nila kasi late na kami nakakauwi, nakakapunta pa kami ng mall. Kung in-extend nila until 9, maganda kasi lalo na Christmas rush. Dahil sa dagsa ng mga tao, hinigpitan pa ang seguridad sa mall. Maya't maya ang pag-iikot ng mga security guard upang matiyak ang kaayusan ng mall at kaligtasan ng mga customer. Nagdagdag po tayo ng manpower natin sa perimeter para at least ma-secure din yung mga mall goers natin na magpa-park dito sa mall. At the same time, sir, meron din tayong additional guard sa loob. Ang extension ng mall hours, good news ang hatid sa mga tricycle driver. Malaking bagay raw ito upang makabawi sa kita, lalo't ilang araw na lang, Pasko na. Pumapasada ako minsan alas 12, alauna na. Umabot pa ito ng alas 9, di kahit papaano makapag-uwi pa rin ako ng maganda-ganda. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. At ilang araw nga bago magpasko, alamin ang presyuhan ng iba't ibang Noche Buena products. Nakatutok live si CJ Torida. CJ? Chris, andito tayo ngayon sa isang supermarket sa Barangay Pugot Chico dito sa Dagupan City. Update lang tayo sa presyo ng ilang Noche Buena items ilang araw bago ang Pasko. Sa ngayon, wala namang pagbabago sa presyo ng ilang Noche Buena products tulad ng kaong na mabibili sa 76 pesos and 95 centavos. Ang nata de coco, mabibili naman ito sa 57 pesos and 50 centavos. Ang all-purpose cream, 72 pesos po ang presyo nito. Ang condensed milk ay mabibili mula sa 70 pesos and 25 centavos hanggang 82 pesos. Ang pasta naman mabibili sa 121 pesos hanggang sa 132 pesos. Yun po yung pinakamahal. Mga kapuso, ang presyo ng cheese naman ay 56 pesos and 50 centavos. Ang ham, nasa 375 pesos ang kada piraso. Mabibili naman sa 295 pesos ang queso de bola. Ang mayonnaise naman ay mabibili sa 33 pesos and 10 centavos hanggang sa pinakamahal ay 257 pesos and 15 centavos. At ang mixed fruit, masarap na gawing fruit salad, 62 pesos. Ang pinakamura at ang pinakamahal ay 302 pesos and 50 centavos. Ayon sa pamunuan ng supermarket, hanggang bagong taon na ang kanilang supply kaya wala nang aasahang pagbabago sa presyo na ibinase sa ibinabang price guide ng DTI. Tinayak ng mga negosyante na mahigpit nilang sinusunod ang price guide. Samantala, Chris, sapat naman daw ang supply ng Noche Buena products sa ngayong holiday season. Kanya-kanya namang diskarte ang mga mamimili upang makatipid sa pagbili ng Noche Buena items. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Torida.
Ipinagbabawal na ang pagpasok ng mga pedicab at tricycle sa pamilihang bayan ng Mangaldan. May ulat si Glam Calicdan Dizon. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang pagbabawal sa pagdaan ng mga pedicab at tricycle sa loob ng pamilihang bayan. Dahil sa siksikang sitwasyon sa palengke, nakakaabala raw ang ilan na ipinapasok sa mismong palengke ang kanilang pedicab at tricycle. Peligroso rin ito sa mga mamimili. At upang tiyakin ang pagpapatupad nito, binuo ang Anti-Colorum Task Force na kinabibilangan ng mga TODA President sa bayan. Pinagbabawal po namin ang ipasok ang pedicab at saka tricycle garong dahil nga ho sa dami ho ng mamimili natin. Actually, ang pamilihang bayan ng Mangaldan ay talagang hindi na natutulog dahil dinadagsa ngayon, lalo na itong malapit ang Kapaskuhan. Handa naman daw tumalima ang mga motorista at pedicab drivers sa ipinatutupad na direktiba. Hindi ka susunod, wala kang magagawa. Muli ring pininturahan ng mga stall demarcation lines para sa mga street vendor. Gabay nila ito para hindi sila lumagpas at maglagay ng mga paninda sa daanan ng mga tao. Ito ay bilang paghahanda sa dagsa ng mas maraming mamimili ngayong Kapaskuhan. Ay naku, mayroon pa rin. Kaya lang, pero pag ngayon wala na. Wala na, tinan nyo naman, malinis na po. I-priority po natin yung ating mga mamimili, mag-ingatan nyo po sila kasi sila ho rin yung buhay natin at bisita ho natin sila, lalong-lalo na gagaling sila ng Sampabian, Mapandan, San Jacinto, Manawag. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mahigit 100 senior citizens sa San Carlos City, Pangasinan ang nakatanggap ng regalo mula sa mga estudyante. Silipin sa report ni Jeric Pasilyao. Labis na galak at tuwa ang namutawi sa mukha ng nasa mahigit 100 senior citizens sa isinagawang gift-giving activity sa Barangay Lilimasan, San Carlos City, Pangasinan. Ang 74 anyos na si Lola Julita, puno ng pasasalamat dahil sa regalong natanggap mula sa Pangasinan State University San Carlos Campus. Ay, masayang masaya. Bakit po? Siyempre, nabigyan ka ng kaya ang saya-saya ko. Hindi rin maitago ang ngiti sa mukha ni Lola Flora nang matanggap ang munting regalo, laman ng bigas, grocery items, ilang damit at iba pang pangangailangan. Kami tuwang-tuwa. Na ganito kasi Merry Christmas po na lang ba? Tuwang-tuwa talaga. Ang pamaskong regalo ay handog ng College of Teacher Education ng PSU San Carlos. Bahagi ito ng extension program ng pamantasan bilang paglilingkod sa komunidad at maipadama ang tunay na diwa ng Pasko sa mga nakatatanda. Gusto nating matugunan ang kanilang pangangailangan sa simpleng tulong namin. Simple lang naman pero ito ay punong-puno ng pagmamahal. Ngayong Kapaskuhan, naway maipadama ng isa't isa ang tunay na kahulugan ng Pasko sa pagkakaroon ng pusong puno ng pasasalamat. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Santa Catalina, Ilocos Sur pasado alas 9 kaninang umaga. May lalim na 21 kilometers ang lindol na tectonic ang origin. Wala namang inaasang pinsala ang lindol pero asahan daw ang aftershocks ayon sa PHIVOLCS. Simula kanina alas 9 ng umaga nakapagtala ng 12 aftershocks sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Kabilang ang magnitude 4.8 kaninang alas 2:42 ng hapon. Posibleng pagtaas ng bilang ng aksidente sa mga kalsada binabantayan ng PNP. Ngayong sunod-sunod na ang mga okasyon. Sundan sa report. Binabantayan ng Pangasinan Police ang pagtaas ng bilang ng aksidente ngayong holiday season. Kaya hinigpitan pa ng pulisya ang kanilang pag-iikot sa gabi at pagsasagawa ng checkpoint operations. Dahil sa checkpoint pa lang, pwede nang sitahin ang isang motorista na nasa impluwensya ng alak. Maraming nadidisgrasya
pag Yuletide season dahil dun sa mga, siyempre sa dami ng mga okasyon, mga party. So, karamihan may mga lasing. Sa Dagupan City, ramdam na ang pagdami ng volume ng sasakyan habang papalapit ang Pasko. Bukod sa traffic, idagdag pa sa kalbaryo ng ilang motorista ang ginagawang mga kalsada. Batid daw ng mga motorista ang panganib sa kakalsadahan. Hindi rin daw maiwasan ang magmaneho ng nakainom minsan, lalo na kung napadaan sa handaan. Pero kailangan daw mag-ingat at maging disiplinado sa daan. Ipahinga muna kung nakainom para mahimasmasan bago ulit bumiyahe. Yun ang pinaka-importante doon. Para makaiwas po sa disgrasya, ay kailangan po ay kunti lang ang iinumin na alak para makaiwas sa mga aksidente. Payo rin ng PNP, huwag kaligtaan na magsuot ng reflectorized vest para makaiwas sa aksidente. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa ibang balita, paggamit ng digital tools sa pagtatanim ng palay itinuro sa ilang magsasaka sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Sumailalim sa Integrated Nutrient Management Training ang nasa 25 magsasaka sa Calasiao, Pangasinan. Dito ipinaliwanag ang epektibong paggamit ng digital tools sa makabagong pagtatanim ng palay, tulad ng leaf color computing app na makatutulong sa pag-assess ng nitrogen status ng tanim na palay. Kayang makapag-generate ng app ng nitrogen recommendation sa loob lamang ng ilang minuto base sa mga datos na kailangang i-input tulad ng digital images ng tanim na palay. Yung yung mga farm profile, like yung sa name nila, name ng farm, yung area, tapos yung planting date, yung variety, tapos after ng yon, i-click nila yon, tapos punta na sila sa search or yung scan leaf. Malaking tulong daw ito para sa mga magsasaka upang mas mapabilis ang kanilang assessment sa mga palay at upang agad matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga tanim tulad ng pataba. Sa training nito, nakakatulong sa mga magsasaka na ma-minimize yung gastos, yung time, at saka nabibigyan kami ng sapat na kaalaman para mapabuti namin ang pagtatanim at maalaga ng mga pananim para magandang ani. Maliban dito, itinuro rin sa mga magsasaka ang tamang paggamit ng -1 element technique o MOET. Ang MOET ay isang paraan upang matukoy ang nutrients ng lupa. Sa pamamagitan ng sampling, malalaman kung anong nutrisyon ang kulang sa lupa bago tuluyang ilipat tanim ang palay sa sakahan. Sa MOET po, kapag yung complete po natin ay maganda, tapos pagdating po dito sa N or yung -N is medyo medyo pangit or bansot. Yun po yung deficiency niya. Layo ng pagsasanay na matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang farm production inputs at mapataas ang aning kita sa pamamagitan ng pag-incorporate ng digital tools sa pagsasaka. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakita ng isang residenteng tatawid sana sa Bisak River sa Bacaray, Ilocos Norte ang palutang-lutang na bangkay. Agad ay tinawag sa pulisya ang insidente at nakilala ang biktima na si Celso Saturnino, 45 anyos at isang magsasaka. Ayon sa investigasyon ng pulisya, posibleng namatay ang biktima sa pagkalunod. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Napag-alaman na ang biktima ay galing sa isang inuman bago mangyari ang insidente. Samantala, rentahan ng videoke machine sa Dagupan City umaariba na ilang araw bago ang Pasko. Narito ang report. Likas na sa mga Pinoy ang pagkanta sa videoke tuwing may okasyon. Kung wala nga raw videoke, parang may kulang daw ang isang pagtitipon. Mas nagiging mas masaya. Banding, syempre nandyan ang pasikatan sa mga kanta. Habang papalapit ang Pasko at bagong taon, kung saan kaliwat kanan ang okasyon, patok na naman ang rentahan ng mga videoke. Tulad ni Arceli na 8 taon nang pinagkakakitaan ang pagpapaupa ng videoke. Kailangan nila ng
ganitong mga kantahan, sayawan. So, ano na yung videoke ngayon, maariba na. 700 to 800 pesos ang upa ng videoke machine sa loob ng 24 hours. Pero pagdating ng December 23 hanggang 25 at December 31 hanggang sa bagong taon, itataas ang renta sa 1,500 hanggang 2,000 pesos kada araw. Depende sa layo. Dahil peak season po, doon din kami nakakabawi din po. Tinatas din namin ng konti. Hindi rin daw malalaos ang mga kanta sa videoke kasi updated ang kanilang songbook. Kaya kahit pa mga Gen Z ang mapapasabak sa kantahan, kayang-kaya pa rin nilang makipagsabayan. Bago na po. Nasa volume 81 na po, which is yun na po yung latest na volume. Kung ayaw mo namang magrenta at gusto mo ng permanenteng videoke sa bahay, may nabibili naman sa presyong 17,000 pesos hanggang sa 38,000 pesos na videoke, depende sa setup. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, posibleng lumakas ulit bilang bagyo ang low pressure area na dating bagyong Kirubin. Ayon yan sa pag-asa na huling namataan ng nasabing LPA sa layong 220 kilometers silangan ng Surigao City. Sakaling maging bagyo ulit, sa loob ng 24 oras, tatawagin ulit itong bagyong Kirubin. Bukod sa sama ng panahon, patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan at shear line. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga, Nueva Vizcaya, Quirino at Bulacan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Libreng anti-rabies vaccination isinagawa sa mga barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Bit-bit ang kanyang alagang aso at pusa. Maagang nagtungo si Julius sa barangay hall ng poblasyon Mangaldan, Pangasinan para pabakunahan ang mga ito ng anti-rabies. Regular daw ang pagpapabakuna niya sa kanyang mga alagang hayop para masigurong ligtas ang mga ito mula sa sakit. Kaya nung nalaman kong pre-vaccination dito sa ating lokal ng Mangaldan, hindi na ako nagdalawang isip na dalhin dito. Mahalaga po na lahat ng hayop natin ay matusukan ng anti-rabies. Nagsagawa ng libreng anti-rabies vaccination ang Municipal Agriculture Office sa mga barangay upang tiyakin na hindi tataas ang kaso ng rabies sa bayan. So usually ginagawa namin po ito yearly naman, pero pag nabigyan po kami ng supply ng vaccine, possible na mabakunahan lahat ng barangay within a year. Kadalasang mga domesticated animals ang binabakunahan dahil sila ang madalas umanong kapitan ng virus. Na dapat po hindi nakagala ang mga aso, kailangan vaccinated din po yearly yung mga aso. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Makikanta sa mga pamosong hits sa kauna-unahang Intertown Choral Competition sa Pampanga. Tuhayan sa report. Mistulang mga anghel sa langit ang tinig ng mga choir mula sa 9 na munisipalidad at syudad sa lalawigan ng Pampanga para sa kauna-unahang Intertown Choral Competition para sa week-long celebration ng ika-453 Aldo Ning Kapampangan. Mula sa boses, attire at synchronization ng steps. Nagningning sa kompetisyon ang talento ng mga Kapampangan sa pagkanta ng mga ipinagmamalaking Kapampangan Christmas songs at iba pang favorite hits tuwing Kapaskuhan. Sa huli, nasungkit ng Mabalacat City ang kauna-unahang titulo sa Intertown Choral Competition. Christmas is one of our tradition at hindi makukumpleto yung tradition na yun kung wala yung mga songs na nagbibigay ng kapayapaan at joy sa ating puso. Ayon sa provincial government, layo ng kompetisyon na mas ipakita sa mundo ang mga talento na tatak Kapampangan. Samantala, first runner-up sa kompetisyon ang Bayan ng Magalang at second runner-up naman ang Bayan ng Santo Tomas. May mga special awards din na napanalunan ng iba't ibang LGUs. Bawat winner ay nakatanggap ng trophy at cash prizes. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Nagtapos na ang 3-day CHED All-Star Basketball Friendship Games at sa closing ceremony na ginanap sa Quezon City,
Nagtapatan sa finals ng torneo ang National Athletic Association of Schools, Colleges and Universities o NAASCU at State Colleges and Universities Athletic Association o SCUA. Wagi ang NAASCU sa score na 80-69. Panalo naman ang Local Colleges and Universities Athletic Association o LCUAA laban sa Private Schools Athletic Association o PRISAA para sa Battle for Third. Ayon sa CHED, binuo ang palaro para maipakita ang mga manlalaro mula sa iba't ibang universidad at kolehiyo ang kanilang galing sa basketball. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pag-aaralan ng Bureau of Corrections kung pwedeng isama ang mahigit sa 14 na taong pagkakulong ni Mary Jane Veloso sa Indonesia sa pag-compute ng kanyang Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa ilalim ng GCTA, pwedeng mabawasan ang haba ng pagkakulong ng isang PDL kapag siya ay may magandang record. Isa rin rito ang batayan ng pagbibigay ng parole o pagpapalaya sa isang PDL na nakapagsilbi ng kanyang minimum sentence. Bukod sa parole, isa pang paraan para mapalaya si Veloso ayon sa Department of Justice ang executive clemency na tanging presidente lang ang nakapagbibigay. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pang desisyon kaugnay dito ang palasyo pero pinag-aaralan na ito. Nasa Correctional Institution for Women ngayon si Veloso kung saan siya ay mananatili ng 2 buwan bago ilipat sa maximum compound. Nagpatingkad sa kalangitan at nagpagalak sa mga libu-libong manonood ang pagbubukas ng Pasko ng Pamilyang Cagayano, Christmas lighting sa Kapitolyo gabi noong Lunes. Ayon kay Governor Manuel Mamba, hindi raw magarbo ang ginawang mga Christmas tree at iba pang dekorasyon kung ikukumpara sa mga nakaraang mga taon. Ito'y bilang pakikiisa sa mga kababayan na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Gayunman, kailangan bigyan ng pag-asa ang mga residente at damhin ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng makukulay na mga palamuti. Dumami rin ang mga mamimili sa lugar kung saan nag-enjoy sila sa mga panindang pagkain at iba pang kagamitan. Mga kapuso, 6 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.